What's up mga kagala? It's me, Danya Vlog. Sa videong to ay gagawa nga pala kami ng palaspas. Kaya tara, samahan nyo kami. Bali magkakape nga pala muna ako bago magsimula at gumawa ng palaspas. Kung nakapagkape na nga pala ako ay pupuntahan ko naman ngayon ang magiging kasama ko para gumawa ng palaspas. Bali kapitbahay nga lang pala namin siya. Magiging kasama ko nga pala isa ko pamangkin. Bali ang bahay nga pala nila ay dito lang sa dulo. Malapit lang kung lalakarin mo. Ito ang si Auntie Kilot ang aga-aga ay nagwawalis na para daw wala ng kalat. Bali itong pamangkin ko nga pala ito ay may tindahan na maliit, panimula daw para sa negosyo nila. Nagtitimpla na nga pala siya ng kape para makasimula na rin kami gumawa ng palaspas. Ito naman sila mama, yung mga nagawa nila kahapon ay ibebenta naman nila ngayon. Bali doon nga pala sila ngayon magtitinda sa Narciso. Nakaalis na nga pala sila mama, inayos ko na itong paglalapagan namin para makagawa na kami ng palaspas. Pinayos ko na nga pala yung lapag, ay nilabas ko na nitong dahon para makapagsimula na magawa ng palaspas. Napapansin nyo nga pala, isa ko lang gumagawa, yung mga kasama ko kasi tulog pa. Kaya nga pala ako gumising na maaga para makapagbigyan na ako. Naayos ko na nga pala yung dahon ay hiniwa-hiwa ko naman ito pa para mamaya ay diretso gawa na ako ng palaspas. Medyo matagal-tagal nga rin pala ang mga proseso ng paggagawa ng palaspas. Kala nyo lang madali pero hindi. Kasi once na nasiraan ka ng dahon o naputol mo ang dahon ay masasayang lang ito at mawawalan ka na ng kita. Ang mahal pa naman ng dahon ngayon. Maya nga pala ay dumating na rin si ate. Gagawa rin pala siya ng palaspas. Dumating na rin nga pala ito magiging kasama ko. Ang ginagawa nga pala niya ay zigzag. Hindi ko na nga pala na-video ng pagdating niya kasi busy rin ako kakagawa ng palaspas. Bali ang ginagawa ko nga pala ay kandi-kandila. Bali yung pamangkin ko nga pala ang gagawa ng zigzag at ako naman ang gagawa ng kandi-kandila. Para magkakaiba kami ng gawa. Bali pinahawak ko nga pala sa pamangkin ko para makita nyo kung anong itsura naman ang ginagawa namin. Bali ang tawag nga pala doon ay zigzag at saka kandi-kandila. Bali ito na nga pala ang nagawa namin mga palaspas. Lumipat na nga pala kami dito sa likod. Kasi yung una namin pwesto ay masikip na, di na kami kasya. Nagising na nga pala yung mga kasama ko ay bumili kami ng mga merienda. Bali ang una nga pala namin binili ay ang mga tinapay. Nakabili na nga pala kami ng tinapay, pumunta kami dito sa bayan para bumili ng ribbon para pang design sa mga palaspas namin. Bali ang napili nga pala namin pula at saka kulay pink. Nung nakabili na nga pala kami na pang design sa palaspas namin ay pumunta kami rito sa bilan ng Bilo-Bilo. Nung nakabili na kami ng Bilo-Bilo ay nagpunta naman kami rito sa kalenderya para bumili ng mga pansin. Nung nakabili na nga pala kami ay umuwi na rin kami agad-agad para makakain na rin. Nung nakauwi na nga pala kami ay kumain na rin kami agad-agad. Yung pinsan ko ay niya pakainin sa kanya. Mamaya na daw siya kakain. Doon na lang daw niya kakain din sa bahay nila yung pagkain niya. Natapos na nga pala akong kumain ay gumawa na rin ako agad-agad para mabilis matapos. Bali ang gagawin nga pala namin palaspas ay 500 piraso. Pero ang nagagawa pa lang namin ay wala pa sa 100. Bali ito pa lang pala ang nagagawa namin sa mga palaspas namin. Kunti yung mga kasama ko rito ay kunti pa lang ang nagagawa nila kasi may sinuuna pa ang kwentuhan kasi sa paggagawa. Sa paggagawa nga pala ng mga palaspas ay kailangan nyo ng picture ng mga santo-santo. Kung wala naman kayong santo-santo ay pwede naman pero mas mura naman siya itinda. Mas mahal kasi pag may santo-santo. Nung nakarami na nga pala kami, nilabas ko nitong ramos-ramos. Kapag meron ka nga palang ramos-ramos ay malaki ang kita mo. Kasi ang isang peraso ng ramos-ramos kapag may design na at may mga palaspas na ay nagkahalaga ng 50 pesos. Kasama ko nga palang taga-design at kami naman taga-gawa. Para nga pala makabuo ng palaspas ay kailangan mo lang ng ramos-ramos, zigzag at saka kandi-kandila at saka santo-santo. Panabuo mo na nga pala yung apat na yon ay meron ka ng palaspas. Bali tumulong na nga pala ako para makarami na rin kami na paggawa ng mga palaspas. Kasi marami-rami pa ang gagawin namin mga palaspas. Nung nagawa ko na nga pala yung ginagawa ko kanina at natali ko na rin ay ganito ang itsura niya. Bali ang una nga pala namin ginagawa ay tinatali muna namin at saka namin lalagyan ng mga santo-santo. Bali ang ginagawa naman ng aking pamangking yon ay tore-tore kung tawagin. Para nga pala makagawa nito ay kailangan mo ng 2 dahon. Nung nagawa na nga pala niya yung tore-tore ay ganito naman ang itsura niya. O diba ang ganda? Kung gaano nga pala kaganda yan ay ganun din kahirap gawin. Bali ganito na nga pala ang lahat naman nagawa niya. O diba? Ang gaganda. Marunong din naman ako gumawa nun pero isang oras na hindi ko patapos. Pero yung pamangkin ko ay saglit niya lang gawin. Maya-maya nga pala ay may dumating na mag-ice cream kaya bumili na kami. Ang init din kasi. Inaalok ko yung pamangkin ko pero ayaw niya ng ice cream kaya 2 lang ang binili ko. Kaya ang ginawa ko nga pala muna ay kumain muna ng ice cream para malimigan ang ating tiyan. Bali ang ganyang kalaki nga palang ice cream ay nagkahalaga ng 10 piso samantalang dati ay 5 piso lang. Nung tapos na nga pala kumain ng ice cream ay naghiwa-hiwa na rin ako para gawin ng ribbon ng isang dahon na to. Para nga pala makagawa ng ribbon ay kailangan mo hati-hatiin dito sa gitna-gitna lang. Kapag natapos mo na nga palang tupi ang gitna ay kailangan mo naman itong stapler para maging ribbon. Kaya nga pala gumawa ng mga ribbon. Depende na lang kasi sa gagawa ko ng style ng ribbon mo. Basta ako kaya ng ribbon ko. Nung natapos ko na nga palang stapler ay ganito ang itsura niya. Ribbon na. Bali ang 4 na peraso na nga pala nito ay nagkahalaga ng 30 pesos. Itong ginawa
ko nga pala ay pinandesign ng kasama ko. O diba, ang ganda, kandila at saka ribbon. Bali hindi pa pala tapos yan. Lalagyan pa kasi ng mga santo. Ganito na nga pala ang itsura niyan. Nalagyan na ng santo-santo. Bali ang kulang na nga lang pala dyan ay ang ribbon o mga design. Habang gumagawa sila ng ramos-ramos, ako na may gumagawa nito. Ang gagawin ko nga pala ay pagtitikin itong tatlong to. Bali dalawang tore at isang sigsag. O diba, ang ganda. Nung matapos ko na pala ang itali ay ganito ang itsura niya. Hindi pa tapos yan. At lalagyan pa ng mga santo-santo. Pero tignan nyo, ang ganda na tignan. Bali kulang nga pala ang mga nagawa naming tore-tore. Kaya gumagawa na rin ako para mas marami kami magawa. Sakto na nga pala ang mga nagawa naming tore-tore ay nilagyan ko na ng mga santo. Ito ang mga nagawa ko. Kasi pag walang santo ay pangit tignan. Parang walang kabuhay-buhay. Kaya ang ginawa ko ay nilagyan ko na para magandang tignan. Ganito nga pala ang itsura niya kapag may santo. O diba, ang ganda. Bali ganito na nga pala karami ang mga nagawa namin mga palaspas. Bali yung ramos-ramos nga pala ay mamaya na namin nalagyan ng mga santo. Ang tanghali na nga pala ay kumain na rin kami para may lakas kami gumawa ng mga palaspas. Bali ang ulam nga pala namin, pechay na may karne. Dito na nga pala kami kumain sa labas para medyo malamig kasi pag sa loob kami ay mainit. Tapos na nga pala kami kumain ay nagsimula na rin kami ulit gumawa ng palaspas para makarami. Kasi kung mamaya pa kami gagawa ay abutin talaga kami ng alauna, hindi pa kami tapos. Nung mainit na nga pala dun sa pwesto namin ay lumipat na rin kami rito para malilim. Pero si ate at siya yung jowa ko ay talaga magpaawat, malilim pa daw sa kanila. Si papa naman ay gumagawa ng malaking palaspas, order daw kasi ni father. Bali ang design nga daw ay bala na daw sila papa, kaya ang ginawa ni papa ay gumawa ng ribbon. Ganito na pala ang itsura niya, natapos siya. Habang sila ay gumagawa, ako naman dito ay gumagawa ng bagong design. Ang bala ko nga pala ay dalawang kandila at dalawang sigsag. Bali ganito na nga pala ang kinalabasan niya. O diba ang ganda, may ramos pa yan. Nung tapos na nga pala yung jowa ko magawa ng mga design ay doon naman siya tumulong kala mama habang sila ate ay nandun pa rin sa dulo. Bali ito na nga pala ang dalawang order na palaspas ni father. Bali lalagyan na nga lang pala yan ng santo yan para i-deliver na. Bali ang ginagawa nga pala ni mama itong ribbon yun daw kasi siya nakatoka ngayon. Maya ay natapos na rin kami sa paggagawa ng mga palaspas. Sa wakas ay natapos na rin kami. Bali ito na nga pala lahat ng mga nagawa namin. Ito na nga pala sila ate at siya ang jowa ng kuya ko ay nagagawa pa ng mga palaspas. Ang dami pa lang sa kanila. Bali pa rin nga pala to ay amin, di lang nasama sa video. Lahat nga pala na nakikita nyo ay kay mama. Ang tumutulong nga pala sa kanila ay ang asawa ng kuya ko na si Ate Talen. Pati nga pala yung jowa ko ay tumutulong na rin para mabilis matapos. Kaya ang ginawa ko ay tumulong na rin para makapagpahinga na at para makapagtinda na para bukas. Bali inabot na nga pala kami alas 5 pero hindi pa rin kami tapos. Gumagawa pa rin kami ng palaspas. Ang medyo makulimlim, ulan pa ata, wag naman sana. Maya nga ay tuluyan na rin nagdilim pero hindi pa rin kami tapos. Ay talaga magpaawat ng mga kasama ko kahit nilalamok na. Nung madilim na nga pala, nagsindi na ng ilaw at lumipat na rin kami rito para magsilong kasi medyo maambon-ambon na rin. Ulit itong mga to nga pala ay okay na at pwede nang ibenta. Ay nare-ready na nga pala ni Papa yung mga okay na o gawa na ng mga palaspas. Nung tuluyan na nga palang umulan ay pinasok na rin ni Mama itong mga palaspas na nagawa na. Kasi panaulanan nito ay maaaring masira at masasayang lang ang mga pinagpaguran namin. Ito naman kapatid ko ay nagtayo ng tulda para hindi mabasa mga palaspas na nagawa namin. Nung tumigil na nga pala ang ulan ay nagpatuloy na sila sa paggagawa kasi kunti na lang ay matatapos na. Matapos na nga pala nilang gumawa ng palaspas ay pinasok na rito sa loob. Para naka-ready na at ilalagay na lang doon sa bayan mamaya. Bali matutulog nga pala muna kami bago mapunta ng bayan. So paano makagala? See you for part 2.